Malapit na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte na kumakaharap po sa 4 na articles of impeachment. Ito po ay ang mga sumusunod: pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker, ang hindi maipaliwanag na yaman, ang panunuhol, at saka ang hindi tamang paggasta ng confidential funds. 13 days na lamang ang inaantay po natin mga tol, at yan po ay mangyayari sa July 6, 2026. Pero sa mga oras na ito ay wala pa rin pong tiyak kung sino po ang magiging presiding officer sa impeachment trial na yan. Ang nakalagay po sa ating konstitusyon ay medyo malabo sapagkat hindi po itinalaga sa saligang batas na kapag ka ang lilitisin ay vice-presidente at iba pa maliban sa Pangulo, nakalagay kasi doon ay Chief Justice ang magiging presiding officer. Other than that, wala na pong partikular na sinasabi ang konstitusyon. Kaya sa mga nakagawian sa nakalipas po na panahon, ang tumatayong presiding officer sa isang impeachment trial kung saan ang isang public official maliban sa presidente ay ang Senate President. No? Ngayon, sa usapin pong sino ba ang magpe-preside sa impeachment trial nitong si Sara Duterte, lumulutang ang mga pangalan. Siyempre, hindi mawawala si Senate President Win Gatchalian at saka ito pong si former Senate President Chis Escudero. Mukhang sa nakikita po natin dito, baka ibigay, no, ipaubaya nito pong si Senate President Win Gatchalian ang pagiging presiding officer sa isang abogado. Subalit dalawa lang naman ang abogado sa majority sa ngayon. At yan po ay si Senator Kiko Pangilinan at saka si Senator Chis Escudero. Tahimik lamang dito si Senator Kiko Pangilinan, pero malamang sa malamang kaya niya naman pong tanggapin kung sakaling siya po ang matalaga at i-exercise ang trabaho ng isang presiding officer sapagkat abogado po yan eh. Pero ang talagang matunog ay ito pong si Senator Chis Escudero. In fact, napag-uusapan pa nga sa mga nakalipas na pagkakataon na baka isa daw po ito sa mga naging kasunduan para po siya ay lumipat ng panig mula po sa Cayetano Block papunta sa Gatchalian Block. Sa punto naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang siya po'y matanong sa isang interview sa kanya, malaki po ang tiwala niya na magaganap nitong si Chis Escudero ang pagiging presiding officer ng maayos. Yan po ang paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pagdating po sa kapwa senador, specifically ito pong si Senator Robin Padilla, siya po ay talagang tumututol ngayon pa lamang diyan po sa pagkakataon na pwedeng maging presiding officer itong si Senator Chis Escudero. Pakinggan po natin o basahin ko lamang muna ang related news. Ayon po dito sa Batas PH, kailangan naming i-oppose yon. The new Senate Minority Bloc will oppose any move to designate Senator Chis Escudero as presiding officer in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Yan po ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla. Pakinggan po natin ang balita mga tol. Tutol ang minorya ng Senado na maging presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara, si Senator Chis Escudero. Ayon kay Senator Robin Padilla, haharangin nila ito dahil mula sa Senado nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Menendez Mañez. Bakit daw ayaw ng minorya na maging presiding officer na si Escudero? Chigi, alam mo, mahigit 2 linggo na lang simula na yung impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte at tila wala pa ring final na desisyon sino ba talaga yung magpe-preside sa paglilitis na yan para kay VP Sara Duterte. At para kung kanina, nakausap ko si Senator Robin Padilla ng bahagi ng minority bloc. Kung sila daw ang tatanungin, dapat si Senate President Win Gatchalian ang mag-preside ng impeachment trial na yan. Buwabase lamang daw sila sa kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Pero alam mo, Jiggy, tinignan din talaga natin ano ba ang nakasaad sa saligang batas. Ang malinaw, Jiggy, ay
Chief Justice ang presiding officer ng impeachment trial kapag Pangulo ang nililitis. Yun. Malinaw Tama po itong sinasabi ng reporter at mali si Senator Robin Padilla. Sapagkat wala pong nakalagay sa ating konstitusyon na ang Senate President pa din ang magiging presiding officer kung ang impeachable public official ay hindi na po presidente. Ito po basahin po mismo natin ang nakalagay po sa ating konstitusyon sa Article 11 po nito, Accountability of Public Officers. Nakalagay po dito una sa Section 2 yung mga impeachable public officials, presidente, vice-presidente, members po ng Supreme Court, members po ng Constitutional Commissions. Ano ba yung Constitutional Commissions? 3 po ito. Ito po yung Commission on Audit, Civil Service Commission, at saka Commission on Election. Ngayon, ang Ombudsman kasama din po dito, no? Saka ang basihan po kung bakit sila pwedeng ma-impeach ay culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. No? At yan po yung maliwanag. Mga miyembro ng gobyerno na pwede pong ma-impeach. At ang tanong, sino ba ang pwedeng mag-preside? Maliwanag po ang sinasabi ng konstitusyon, tama po yung binabalita sa atin, mali po si Senator Robin Padilla. Ayon po kasi sa Section 3, Subsection 6, Paragraph 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. Ito na po yung maliwanag When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside but shall not vote. Maliwanag po na nakatalaga dito ang Chief Justice kung presidente ang i-impeach. Pero wala pong nakalagay dito na kapag iba na ang i-impeach like Vice President, in this case si Sara Duterte, ay Senate President pa rin po ang nakalagay. Kaya yan ay tinanong natin kay ChatGPT. Siyempre, ang mahalagang punto, sabi po ni ChatGPT, ay kung presidente ang ini-impeach, ang Chief Justice ang magpe-preside. Kung hindi presidente ang ini-impeach, halimbawa Vice President, sa ngayon Vice President po ang topic natin, walang nakasaad sa konstitusyon na Chief Justice ang magpe-preside. Ayon naman sa matagal ng Senate impeachment rules at parliamentary practice, ang Senate President ang presiding officer ng impeachment court para sa lahat ng ibang impeachable officials. Nakita na po natin ito sa mga previous impeachment cases. Tanging kapag presidente ang nililitis, saka pumapasok ang Chief Justice. Kaya kung ang usapan ay ang impeachment trial ng Vice President, ang constitutional default ay Senate President ang magpe-preside, hindi ang Chief Justice. Ang malaking katanungan ngayon mga tol, pwede ba na ibang senador ang mag-preside? Tuloy ko po ang binabasa natin. Ito ang dahilan kung bakit naging sentro ng debate ang tanong kung maaari bang mag-preside si Senator Chis Escudero o kung dapat ba siyang mag-inhibit. Ang isyong iyon ay hindi na tungkol sa tahasang utos ng konstitusyon, kundi tungkol sa mga argumento ukol sa impartiality, conflict of interest at Senate rules. Sa mismong teksto ng 1987 Constitution, wala namang probisyon na nagbabawal sa Senate President na mag-preside sa impeachment trial ng Vice President. Ang maikling sagot ni ChatGPT, kung VP ang nasa impeachment trial, ang Senate President ang dapat mag-preside, maliban kung may ibang magiging pasya ang Senado batay sa sarili nitong mga tuntunin. At napakahalaga nung exceptions na ito, maliban kung may ibang magiging pasya ang Senado batay sa sarili nitong mga tuntunin. Ibig sabihin,
nakalagay po sa tuntunin sa kasalukuyan ng impeachment court ay pwede pong magtalaga ng ibang presiding officer kung ito ay maiboboto ng majority po ng mga senador. At tingin ko, yun po yung pinaguhugutan ngayon kung bakit nagiging opsyon ang pagpe-preside nito pong si Senator Chis Escudero. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Din sa ating saligang batas na ang Senado ang may solong otoridad at kapangyarihan na maglitis sa anumang impeachment case ng kahit sinong impeachable o ini-impeach na opisyal, ano. Pero tila silent kasi, Jiggy, o walang malinaw na sinasabi ang konstitusyon sa kung sino dapat ang maging presiding officer kapag ang ini-impeach ay Vice President pababa. Kaya nga ang sinasabi ay pwede raw talagang baguhin yan sa loob lamang noong impeachment rules, ano. Pero para nga kila Senator Robin Padilla, para sa kanila, ang dapat na mag-preside dyan sa impeachment trial na yan ay si mismo Bebe ko, makisuyo mo akong mainit na tubig. Salamat. Opo. Senate President Win Gatchalian. Kanina, umatin si Senate President Win Gatchalian doon sa film viewing ng isang Yun naman pala. Ni Senator Robin Padilla. Kaya pala maingay si Senator Robin Padilla ngayon. Meron palang pelikula. Kaya pala pati yung nakalulungkot na pangyayari sa San Jose National High School sa Tacloban City ay nagsasalita siyang muli, maingay, at sinisisi ang Juvenile Justice and Welfare Act, no? Pero ako naman sang-ayon na muling pag-usapan ang batas na yan eh. Ang hindi ko lamang nagustuhan kay Senator Robin Padilla sa pahayag niya na yon kahapon ay para bang siya ay nagde-demand kaagad ng special session, samantala nagpatawag ng special session ng ating Pangulo, hindi naman po siya lumahok, hindi siya nagtrabaho. Simula po nung June 1, 2 at 3, hindi naman nagtrabaho itong si Robin Padilla kasama po yung June 17 na special session ng Kongreso. Kaya bakit siya ngayon magtatawag ng special session porket may nangyaring ganito, no? Sana wag niya nang idama yung politika sa nakalulungkot na pangyayari sa Tacloban City. Kung gustong pag-usapan ang Juvenile Justice and Welfare Act, pag-usapan pero walang halong politika. Marami ang nagtatanggol sa batas na yan, partikular yung mga sumusuporta kay Senator Kiko Pangilinan, kasi si Senator Kiko Pangilinan ang main author ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344 as amended by Republic Act 10630. Walang problema. No, ako nga ang posisyon ko, sa totoo lang, hindi ko sinisisi ang batas. Pero ang tinatanong ko, sapat ba ang probisyon ng batas para sa hustisya na nararapat para sa mga biktima? Tanungin ko kayo ngayon mga tol, sa tingin po ninyo, maayos ang batas para sa mga bata? Yung tinatawag po na child in conflict with the law. Totoo naman na hindi po makakatakas sa pananagutan ang mga bata. Kasi kapag ang nakagawa po ng krimen, kahit hinus po ito, ay edad 15 years old and below, totoong hindi po yan makukulong. Pero meron pong mga kaparaanan ang batas para mabago yung bata. Ang tawag po doon, intervention programs. Ngayon, ang tanong ko, sapat ba ang mga yan para yung hustisya para sa mga biktima na nakakamit nila? Tingin ko hindi. Nakakaawa kasi ang mga biktima, mga tol. Biruin nyo, 3 ang kumpirmadong patay, hindi pala 4. 3 ang kumpirmadong patay, tapos 11 ang sugatan. Yung pumatay, magkakaroon lamang ng intervention programs. Ibig sabihin, mga edukasyon, pag-aaral, counseling, iba pang mga kaparaanan sa parte ng mga magulang, pananagutang sibil. Kung wag naman po sa inyo mangyari, kung kamag-anak po kayo o mahal po ninyo sa buhay yung naging biktima ng isang 14 years old, na sa aking palagay sapat na ang isipan para malaman kung ano ang tama at mali, hindi makukulong. Dadaan lamang sa mga series of intervention programs. Napakasakit po nun para sa mga biktima. Yun po yung gusto kong pag-usapan po dito. Hindi ko sinisisi ang batas.
Pero ang ninanais ko, magkaroon ng usapan at ibase sa istatistika, no? Ibase sa mga pangyayari sa nakalipas na panahon kung naging epektibo ba o hindi itong batas na umiiral, at higit sa lahat tingnan kung ano yung punot dulo kung bakit ang mga bata po ay nakakapag-commit ng krimen. Anyway, ibang usapan na yan, kaya babalik po tayo dito sa balitang ating pinag-uusapan. Yun nga, may pelikula para itong si Senator Robin Padilla, kaya pala maingay. Sunod-sunod ang ingay niya. Diyan sa Republic Act 9344, tapos natanong din siya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron pa nga akong napansin na isang maling posisyon nitong si Senator Robin Padilla tungkol diyan eh. Sabi niya, yan ang trabaho naming minority ang mag-oppose. Alam po ninyo, Senator Robin Padilla, pagdating po sa impeachment court, dapat wala na pong minority majority. Kasi pare-parehas po kayong senator judges. Dapat nakabase po kayo lagi sa panuntunan at saka ebidensya. O ituloy muna natin ang pakikinig po dito. At ang nakausap natin si Senator Padilla, sabi niya, handa sila sa minorya na harangin sakaling may mag-move from majority block na mag-elect ng ibang senador para mag-preside ng impeachment trial maliban kay Senate President Win Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Sinisipon ako. Namin yung oppose. O yan, di ba, no? Kami ay minorya. O, mali po yun, mga tol. No, mukhang hindi nauunawaan nitong si Senator Robin Padilla ang legislative task at saka ang pagiging senator judge. No? Sa senator judge kasi, dapat alam mo ang rules at alam mo mag-appreciate ng ebidensya. Sa legislative mandate, na malinaw na merong pong minority at saka majority kasi poposisyon ka sa paniniwala ng grupo mo at maaaring kontra sa paniniwala ng mas nakakarami sa inyo. Ngunit kung sasabihin mo dito, kaya ka nag-o-oppose sa pagiging presiding officer nitong si Chis Escudero ay dahil minority kayo at trabaho niyo yun, mali po yun. Ano? Para tuloy lumalabas at tingin ko yun naman talaga, natatakot kayo ngayon kay Chis Escudero kasi hindi na kayo kakampi. O baka naman sabi nung isang manonood natin, palabas nyo lamang yan at ang katotohanan may usapan na kayo, sabi lang nung isang manonood nitong si Chis Escudero at papanig kay Vice President Sara Duterte. Ako naman mga tol, kung matatanong nyo ako, mas malakas ang paniniwala ko na ite-take opportunity nitong si Chis Escudero na maging presiding officer para po i-correct yung mga mistake niya na ikinagalit ng mas maraming mga Pilipino last year, di ba? Nung pilit niya pong dinelay yung proseso ng paghahanap ng pananagutan kay Vice President Sara Duterte. Yun ang nakikita ko dyan. Di ko sinasabing tama ako, baka tama kayo, tapos mali ako. O kaya naman baligtad. Baka mali po kayo at tama ako sa aking hinala. Kasi tandaan po natin, re-electionist itong si Chis Escudero. Pero isa lang ang masisigurado ko sa inyo. Ano man ang kanyang maging role dyan po sa impeachment trial ni Sara Duterte or kung maging presiding officer man siya at pumanig siya sa mga panuntunan, gawin niya ang nararapat, hindi pa rin po yung sasapat para po magbago ang aking isipan na hindi ko na siya iboboto. Ayoko na pong maulit ang mga pagkakamali ko sa nakalipas na panahon. The moment na meron pong kontrobersiya ang isang politiko, X na sa akin yan. Kahit yan ay ma-acquit pa sa korte. No? Para sa akin, X na yan. Kaya, sa tingin ko, yun yung nilalayon ngayon nitong si Chis Escudero. Itatry niya i-correct yung mga pagkakamali niya at itatry niyang makuha muli yung tiwala ng publiko sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunan not necessarily lalabanan o kakampihan si Sara Duterte. After all, the presiding officer ay dapat naglalay lamang sa mga panuntunan. No biases. Dapat nasa gitna ka lamang po dyan. Pero mukhang hindi yun ang nakikita nitong si Senator Robin Padilla. Ang nakikita niya lamang ay isa,
merong Senate President at para sa kanya, ang Senate President lamang ang dapat maging presiding officer sa lahat ng mga impeachment trial, kahit sino pa ang impeachable officer na nakaupo sa isang impeachment trial. O, tuloy natin ang pakikinig po dito. Kami, trabaho namin yun. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami, ha. Pero dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking... Hindi po 100% correct yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na yan, ano? Tama ang punto niya kung ang pinag-uusapang impeachable officer, pinaliwanag na natin kanina, ay presidente. Pero other than the president, like vice president, members of the Supreme Court, members of the Constitution Commission, at members of the ombudsman, and ano pa ba? Ayun na, nabanggit ko na lahat, ano? Wala pong nakalagay, Senator Robin Padilla, kung sino ang magpe-preside. Tama yung sinabi ninyo, pero para lamang po yan sa presidente. At bilang senator, dapat alam ninyo na meron na pong mga previous cases na hindi po presidente ang na-impeach, kung hindi Supreme Court Justice, Ombudsman. Ano po ang naging pamantayan ng Senado sa nakalipas na panahon? 'Di ba? Senate President, no? Which is partly tama sa punto ninyo. Pero wala rin pong nakalagay doon na ang Senate President ay pwedeng magpaubaya at ibigay ito sa ibang miyembro po ng Senado. Even ikaw, Senator Robin Padilla, pwede kang maging presiding officer sa impeachment trial na yan. Kung ikaw yung mapipili ng kapwa mo senador, yun po ang maliwanag eh. Pero syempre, dito na papasok ngayon yung majority at minority, no? Dahil sa pagpili, kung sino yung majority, yun ang mananalo. Kung makakuha ka ng sapat na boto, di ikaw yung papalag kay Sherwin Gatchalian, kaso lang ilan lamang kayo sa minority. Samantala si Chis Escudero, kung ito po ay mapipili ng majority ngayon, 13 po sila. At tingin ko hindi po tututol si Senator Wing Gatchalian sa puntong iyon. Kasi open naman si Senator Wing Gatchalian sa either kung siya ba ay presiding officer, okay na okay sa kanya, kaya niya naman daw yon, o kung pipili ang majority ng bagong presiding officer sa kanila, okay din siya. Yan ang aalamin natin sapagkat ilang araw na lamang, 13 days na lamang paglilitis na nitong si Sara Duterte. Pakinig po tayo patuloy dito po sa balita. Parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. Ang tagal. At ang sinasabi pa nga ni Senator Robin Padilla, parang nakaka-degrade naman daw sa part ni Senate Wala President naman Wing sigurong Gatchalian degrade. kung hindi siya ang magpe-preside sa impeachment. Hindi naman siguro bababa ang pagkatao ni Senator Wing Gatchalian, Senate President Wing Gatchalian, kung siya magpapaubaya para sa ibang presiding officer, di ba? Masyado namang sinesensationalize nitong si Senator Robin Padilla yung bagay. Pero bagay pa rin kasi yan, Jiggy, na dapat pagdesisyonan ng mayorya ng Senado. Nakausap ko mismo kayo na bagamat maikli lang yung ating interview kay Senate President Wing Gatchalian. Ayon na sa kanya, hindi pa napapag-usapan sino ba talaga ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero hanggang sa araw na ito, ang alam daw niya, siya ang magpe-preside dyan sa paglilitis na yan. Samantala, dagdag naman ni Senator Robin Padilla, patuloy ang kanyang paghahanda para maging Senator Judge. Handa siyang maging Senator Judge kahit hindi siya abogado dahil inaaral naman daw niya ang rules of court. Sige. Sinasabi nga ni SP Win Gatchalian na parang gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para mag-preside kahit hindi siya abogado. Yun yung pinag-uusapan nung last week pa. Sa ibang usapin, parang papayagan yung tinatawag na surprise witness dito sa impeachment trial. Tama ba? Yes, Jiggy, dagdagan ko lang yung sinabi mo kasi nga di ba ang nagiging basihan bakit lumulutang yung pangalan ni Senator Chis Escudero para posibleng ihalal bilang presiding officer dahil una, abogado siya. Pangalawa, meron na siyang experience sa impeachment trial noon ng namayapang si Chief Justice Renato Corona.
Pero nung tanungin ko nga mismo si Senate President Ben Gatchalian, sabi niya kaya niya mag-preside kahit pa not lawyer siya. So pumunta tayo doon sa tanong mo, doon sa surprise witness, tama pa, pwedeng mag-present na sinasabing quote-unquote surprise witness. Hindi kasi masyadong surprise yung pagiging surprise witness kasi ayon sa pagpapaliwanag ni Attorney o ni Senate Secretary Renato Bantub, dapat kasi itong nangyayari ngayon na pre-trial conference, nilalatag na dyan lahat ng mga documentary evidence at yung listahan ng mga witness na ipapatawag sa mismong paglilitis. Pero kung sakasakali, Jiggy, na dumating yung impeachment trial at biglang may kailangan silang patayuin na witness na wala doon sa isinumite nila sa pre-trial order, pwedeng-pwede, Jiggy. Pero kaya ko sinabing not so surprise witness dahil nga kailangan pa rin lang i-inform yung kabilang kampo 3 days before patayuin yung bagong witness para kahit paano makapaghanda rin yung kabilang kampo. Hindi pwede, Jiggy, yung the day itself lang nila sasabihin na may witness sila. Kailangan informed pa rin yung magkabilang kampo na may patatayuin bagong witness, wala sa pre-trial order, wala sa original listahan, pero may bago silang pagsasalitain na witness dyan sa impeachment trial na yan. Pakinggan lamang natin yung pahayag ni Senate Secretary Attorney Rene Bantub. Most parties have the right to make reservations that may not be available yet during pre-trial. So that's allowed. At ngayon, pagdating sa seguridad dyan sa may Senado, kumusta ang sitwasyon ngayon? Medyo okay na siguro, no? Pero hindi pa rin dapat maging kumpiyansa. Bakit ko sinasabing medyo okay na siguro? Kasi ang magulo dyan, yung mga DDS nung nakaraan, no? Meron pang, tingin ko, meron pong pagsubok sa kanyang kaisipan, no? Maging magkaroon tayo ng kortesiya doon sa tao. Mukhang sinusubok ang kaisipan ng isang DDS na yon na nakita po natin na umiiyak sa harapan ng kabaong na props nila tapos nananawagan sa ating Panginoong Hesus. And then eventually nakita po natin sa gate ng Senado at hinahanap si Senator Robin Padilla. At doon po kung ano-ano ang sinasabing sa wikang Ingles, no? Kaya tingin ko dahil nga po sa pag-alis nila doon nabawasan kahit paano, no, yung security threat diyan po sa Senado. Ganun pa man, maayos naman po ang pagtugon ng ating otoridad, partikular ang Sergeant at Arms sa pakikipag-ugnayan nito sa ating law enforcement agencies para mapanatili po ang kaayusan at katiwasayan diyan po sa Senado. Napakahalaga po niyan sapagkat malapit na po ang paglilitis July 6, no? Paglilitis na ito kay Vice President Sara Duterte, kaya yung mga obstructionist kung tawagin at saka yung mga destabilizer patuloy pong lilikhayan ng mga gawain na maaaring mag-delay sa proseso or even manggulo sa ating gobyerno. Heightened security pa rin tayo dito sa Senado, Jiggy. Yan ang sinabi sa atin ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Hindi binababa at mahigpit pa rin talaga yung pagbabantay sa seguridad, Jiggy, mula doon sa main gate hanggang dito sa entrance sa may baba. Talagang mahigpit, hindi kagaya ng mga 2 weeks before yung pagpapasok. Maging sa ating mga miyembro ng media na kahit accredited tayo, talagang hindi basta-basta yung pagpapasok. Yan na dahil nakausap daw nila yung mga law enforcement agencies at maging AFP at yun pa rin daw yung rekomendasyon na maghigpit pa rin sa seguridad. So sa tanong, kung mas magiging mahigpit ba sa July 6 sa pagsimula ng impeachment trial, sabi naman ng Senate Sergeant Arms, posibleng ganito kung ano yung setup na yon, pero magdadagdag lamang daw sila ng mga tao mula sa PNP at sa AFP. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senate. Sabi ni Seven Samurai, yung chismis ko tungkol kay APC, kinopya ni Montulpo sa Facebook post niya. Anong chismis? Ang dami mo kasing chismis, tol, Seven Samurai. Alin doon? Sergeant at Arms Alfred Corpus. Until the time that after comparing with the different law enforcement agencies, after we talk about it and we saw the situation is already normalized, and then that's the time that we may consider to lower our security level. Jiggy, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo. Maraming Okay. salamat, May Anlos. Ngayon, talon tayo
sa kaugnay pa rin po na balita. Ito po si Vice President Sara Duterte, binibida yung kanyang mga accomplishment bilang Vice Presidente. Sa kabila daw po ito ng panggigipit sa kanya. Pero ang pinakapunto ng balita na ito, nangungopya daw po. Sabi po dito sa balita, iginiit ng House Prosecutors na nangungopya raw ng mga testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Sa totoo lang, hindi ko magets ang balita na ito no? Paano kayang nangungopya? O sige, panoorin at reaksyonan po natin ito. Sa unang parte kasi nito mga tol, si Sara Duterte, ibinida yung kanyang accomplishment. Prosecutors na nangungopya raw ng mga testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Ang vice naman, ibinida na napatakbo niya ang kanyang opisina sa kabila ng anyay sistematikong pag-atake sa kanya. Narito ang aking report. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin. Hay nako. Kayo nga mga tolong humusga. Wala bang basihan ng batikos kay Sara Duterte? Definitely meron. No, isang malaking kasinungalingan po ang sinasabi niya na wala pong basihan ng batikos sa kanya. Kasi kung walang basihan, bakit dumating sa punto na lilitisin ka na sa impeachment, di ba? Common sense yun mga tol. Kung walang basihan, bakit kinakitaan ito ng probable cause at mabuo ang ang apat na articles of impeachment? Ang articles of impeachment na yan, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng kanyang asawa, ng dating speaker. Kitang-kita naman namin sa live stream mo noon kung paano mo pinagbantaan. No joke ka pa nga. Tapos yung hindi mo maipaliwanag na yaman, kitang-kita naman sa SALN kung ilan lamang ang yaman mo. Tapos marami doon ang hindi nakadeklara. Nakita din namin sa pamamagitan ng report ng AMLC na may mga covered at suspicious transactions sa mga bank accounts ninyong mag-asawa na nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos. Wala bang basihan yun? I agree, systematic. Kasi yun naman talaga ang katotohanan No, idaan sa proseso kaya napaka-systematic niyan. Inireklamo ka ng 4 na impeachment complainants. 2 po diyan ay eventually withdraw, no? Yung kanilang impeachment complaint. Actually, isa lang yung nag-withdraw, yung grupo ni na Francisco D. Yung unang impeachment complainant na Makabayan Black, dinismiss yung kanilang reklamo dahil nga po ito ay hindi papasok doon sa nakapasok doon sa 1-year bar rule. No, masyadong maaga yung kanilang reklamo. Ikatlo at ikaapat, ito na ngayon yung kinakaharap mo, yung reklamo ni na Father Saballa at attorney, nakalimutan ko na yung abogado, no? Pero ito po ay ininderso ni na Congressman Benny Abante at Paulo Ortega. Nakalimutan ko bigla yung abogado na nagreklamo dito kay Sara Duterte, yung ika-4 na impeachment complaint. Pero lahat yan consolidated na. Pinagsama-sama na yung reklamo ni Father Saballa. Hindi, not Attorney Ligutan. Attorney Ligutan ay abogado ni Father Saballa. Nepomuceno ba yon? Nakalimutan ko. Basta parang N nagsisimula yung apelyido ng abogado. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Nanatili tayong matatag. Unbothered daw si Vice President Sara Duterte sa anyay pag-atake sa kanya. Sabi yan ng bise sa accomplishment report ng kanyang opisina ilang linggo bago ang kanyang impeachment trial. Ilan sa mga flinex ng bise ang libo-libong natulungan ng OVP sa pagpapagamot, pagpapalibing, pagbibigay ng trabaho at school supplies. Sa kabila ng mga hamon, ng walang himpay na pamumulit Nako po. at ng mga paninira, Nako po. nananatili tayong matapang Nako po. at tapat sa ating misyon. Nako po. Lapit ang serbisyo ng gobyerno. Hanggang ngayon, hindi pa Mapapanakaw po na lang talaga ako mga tol Alam ninyo, unang-una sa lahat,
kung meron ka mang programa, Sara Duterte, hindi yan galing sa bulsa mo. No? Kung nakatulong ka man sa milyong katao dahil sa bus program ninyo, libreng sakay, hindi yan galing sa bulsa mo. Kung nakatulong kayo sa mga medical na pangangailangan ng ating mga kababayan, hindi yan galing sa bulsa mo. Kaya malinaw na yan ay galing sa pera ng taong bayan. Ang opisina mo ang naging tulay para makapaghatid ng ganyang tulong. Kaya wag mong palabasin na parang yan ay utang na loob pa sa'yo ng mga tinutulungan nyo sa Office of the Vice President. Magkahiwalay yan na issue. Magtrabaho ka, dapat talagang yan ang gagawin mo. Sa kabila nga ng mga sinasabi mo na yan, hindi naman namin nakikitang nagtatrabaho ka No? Pero yung paghahanap sa iyo ng pananagutan, hindi mo dapat yan ilihis sa pamamagitan ng mga sinasabi mong pagtatrabaho. Merong valid na reklamo sa iyo. May mga ebidensya, sandamakmak na ebidensya ang inilalatag laban sa iyo, Sara Duterte. Kung sa tingin mo talaga, yan ay pamumulitika lamang, sistematikong pag-atake sa iyo, di pabor na pabor sa iyo yan kasi ganun ay parang walang ebidensya. Pero iba iba yung nakikita namin. Instead nga na labanan nyo ng head-on itong mga reklamo, dinadaan nyo pa sa technical na kaparaanan. Biruin mo, saan ka naman nakakita na nasa Senado na, tapos ang diskarte pa ng mga abogado nitong si Sara Duterte nung una, sa panahon na ang pinuno ng Senado ay si Alan Peter Cayetano, ipapadismiss ninyo yung impeachment case laban sa'yo? Alam nyo naman at alam ng mga abogado mo na hindi pwede yon. Dalawa lamang ang pwedeng mangyari kapag ang impeachment ay nasa Senado na. Ito ay either acquittal or conviction. Wala pong dismissal. No? Bakit nyo nilalayo na ma-dismiss ang reklamo? Kasi malamang sa malamang, alam ninyo kung gaano kabigat ang mga ebidensya. At higit sa lahat, ayaw ninyong makita ng taong bayan ang mga ebidensya na ito. Lalong-lalo na yung bank records mo na sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes ay naglalaman ng bilyones na pera o nagkaroon ng transaksyon na bilyon-bilyon ang halaga. Pag-uusapan ng mga senador kung sino ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Meron lang pong napag-usapan na about sa mag-preside ng impeachment. Wala pa. Pag-uusap. Until today, Sir Ika. Yes. Kailan pag-uusapan yung about sa kung sino presiding officer? Wala pa. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng ihalal dyan si Senator Chis Escudero. Pero gate ni Senator Robin Padilla na mula sa minority bloc, malinaw na si Senate President Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis. Sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yun. Ang konstitusyon, malinaw na siya dapat. Kung matatandaan inamyendahan ng impeachment rules, ito lang June 3 kung saan nakasaad na ang Senate President pa rin ang presiding officer. Pwera lang kung maghahalal ang mayorya ng ibang Yun. senador. Pero sabi ni Padilla, handa Tagal kong inisip, tinulungan na lang ako ni ChatGPT, pero tama yung pagkakaalala natin. Hindi pala nagsisimula sa N yung apelyido kung hindi yung first name. Ang pangalan po ng abogado na tinutukoy natin kanina ay si Attorney Nathaniel Cabrera, no? Siya po yung abogado na nagreklamo sa ika-4 na impeachment nitong si Sara Duterte. Anyway, balik po tayo dito sa pinapakinggan po natin na balita. silang pigilan yan. Pupush ng ilang mga taga-mayorya na si Senator Chis ang presiding officer, i-oppose po ba ninyo, sir? Or at least ang minority bloc? Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga Anyway, na-reaction na natin kanina yan, ano? Inuulit lamang po natin. Ako naniniwala na bilang senator judges, wala na dapat posisyon ng politika, minority or majority. Dapat nakaangkla ka sa ebidensya at panuntunan ng impeachment court. Kaya hindi ako sumasang-ayon diyan sa sinasabi nitong si Senator Robin Padilla na kaya niya ino-oppose ang posibleng pagtatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer
ay dahil sila po ay minorya, no? At ano ba ang kinakatakot nila kay Senator Chis Escudero, mga tol? Si Senator Chis Escudero ba ay papanig talaga laban kay or lalaban sa posisyon nitong si Sara Duterte? Tingin ko hindi gagawin yun ni Chis Escudero eh. No? Uulitin ko lamang po ang obserbasyon ko. Ang nakikita ko dito, gagawin lamang ni Chis Escudero kung ano yung nasa rules. Kasi ito na yung pagkakataon niya para makabawi, no? Siguro para makabawi sa kanyang mga nagawang pagkakamali at pagkukulang sa nakalipas po na mga panahon. Pero kahit mangyari yan, mga tol, huwag tayong magpapadala, no? Sa mga mabubulaklak na salita nitong si Chis Escudero. Huwag natin kalilimutan na kahit gawin niya kung ano ang tama diyan sa impeachment court, meron pong separate controversy siyang kinasasadlakan. Ito po yung plunder case na kakaharapin niya eventually. Sama na natin si Senator Joel Villanueva rito. Tandaan natin, hindi porket sumapi sila sa majority, ay makakalimutan na po natin yung mga alegasyon sa kanila. Pera po natin, napakasakit para sa ating mga nagbabayad ng tax. Naninanakaw po yung buwis natin. Wala pong Pilipino ang hindi po nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo, mahirap man at mayaman, ay nagbabayad po ng buwis tapos nanakawin lamang ng mga politiko na ito at nagpapayaman sila. Biruin ninyo, mahirap ang marami nating kababayang Pilipino. Ako bilang nasa middle class na ngayon, salamat sa Diyos, at yung mga mayayaman, in short, lahat ng mga Pilipino nagbabayad ng buwis. Tapos ganun ang mangyayari. Dapat malaman natin ang katotohanan doon at hindi pwedeng itago yon sa pamamagitan ng pagkampi nila sa majority ngayon. Kaya muli, nananawagan tayo kay Ombudsman Boyong Remulla na sana gulatin po niya tayo ngayon. No? Martes na po, Ombudsman Boyong Remulla, nangako po kayo no May 26. I'm sorry, nagsalita po kayo no May 26. Ang sabi niyo po, in 2 weeks time, makakasuhan po si Senator Joel Villanueva. Ngayon, may mga nagsasabi naman sa atin, huwag kayong magmadali kasi kailangan munang i-impeach si Sara Duterte. Alam po ninyo, hindi po ako sang-ayon doon, sa totoo lang eh. Dapat parehas gumulong ng periyang bagay na yan. Diba? Ang pagsasampa ng kaso kina Chis Escudero at Joel Villanueva, kung ito talaga ay merong kakibat na mga ebidensya, gawin na po. Huwag ipagpaliban dahil lamang merong impeachment kay Sara Duterte. After all, wala pa nga tayong kasiguruhan kung talagang makukonvict si Sara Duterte dyan eh. Sa tingin ba ninyo, kahit bumoto itong si Chis Escudero at Joel Villanueva para i-convict si Sara Duterte, sapat ang bilang nila? 13 lang sila eh. Doon na ako sa sigurado sa paghahanap ng pananagutan. Ako ayokong maging negatibo dito. Pero, ang mahalaga sa akin, makita ko yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Yun lang. Kung makukonvict siya, thankful tayo. Kung hindi, malulungkot tayo. Pero wala tayong magagawa eh. Kung yun ang magiging desisyon ng mga senador. Saka pagdating po sa bilang, na 16, nagkakaroon ngayon ng mga argumento dyan. Ano ba yung 16? Ito po yung 2/3 na nire-require po ng ating konstitusyon para po makonvict ang isang impeachable officer. Nakalagay po dito, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. May mga debate po ngayon dito. No? Hindi po nilagay sa konstitusyon ang numerong 16. Ang nakalagay po dito, all members of the Senate at 2/3 po nito. Ngayon, ang tanong, kapag ka ikaw po ba ay suspendido sa kasong plunder, for example, maituturing ka pa bang member ng Senado? No? Kasi ang senador dapat nakagaganap sa kanyang tungkulin. Kapag ka suspendido ka, hindi ka pwedeng gumanap ng iyong tungkulin. Kaya ang tanong, member ka pa ba ng Senado? O yan ang mga debate na maaaring makaapekto
sa actual numbers na kailangan para makonvict ito pong si Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ito pong interview kay Congresswoman Jinky Luistro. Moving forward, the 16 senators needed to convict. Of course, this is being talked about and being discussed. We understand what is written in the Constitution, that 2/3 of all the members of the Senate will be needed to convict. So if that is 24, that gives a number of 16. But of course, Senator Bato is in hiding. Senator Jinggoy is suspended for 90 days. Lagay po muna natin silang dalawa. They're not around. Sabi ni Michael Alawag, Tapuan, may accusations na bago ngayon si Sentry na tumanggap daw di umano ng ang Ombudsman Office ng parking fees na millions. Hindi pa ako makapag-comment dyan, tol, kasi hindi ko pa alam yung particular ng balita. They're not around. But the Constitution says 2/3 of all members. It's a question I had asked earlier already. But in practical terms, when the Constitution says 2/3 of all members of the Senate, does it mean 2/3 of all members of the Senate participating, Yon. present, around, or otherwise? Well, that is why, Pinky, the doctrine in the Avellino versus Cuenco case is very much significant, no? Sapagkat dito sa kasong ito, although this is quite old, 1949, mas nauna pa kesa sa doon sa 1987 Constitution. Maliwanag na ang pronouncement ay only those senators. Ay, may nakalimutan ako. Naalala ko lang ngayon, nagpapabati ng kanyang kaarawan, si Christopher Cardosa, ang manunood po natin sa Facebook. Maraming salamat sa patuloy mong suporta sa ating programa. At hiling ko sa iyong kaarawan, tol, na matupad ang iyong mga kahilingan, no? Sana lahat ng mga kahilingan mo sa iyong kaarawan matupad. Happy birthday sa iyo, Christopher Cardosa. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Who are within the coercive power of the institution will be counted for the purpose of determining the baseline. But I would like to add something to that, Pinky, no? Ito ang palagi kong tanong, why do we have senators? It is for the purpose of representing the interest of the Filipino people, not only during legislative sessions, but also during impeachment trial, no? Representative sila ng taong bayan. In the same way that the members of the House are representative also of our beloved countrymen. Now the question is, if our senator is detained, if our senator is in hiding, are they truly representing the interests of the people? I think the answer is no. And having said that, I am aligned, I agree to the doctrine in Avellino versus Cuenco na dapat ang kinoconsider lang in counting the baseline are those within the coercive power of the institution. Having said so, in our instant case, the baseline should be 22 and 2/3 must be taken from 22. Thirdly, Pinky, no, if we will analyze the verbatim. Tingin ko di na mababawasan yan mga tol Kasi July 6 ng impeachment trial. Pwede pa rin palang mabawasan kasi ang pinag-uusapan dito judgment baka nga labasan baka nga ireklamo na sa korte itong mga senador na ating pong pinag-uusapan, Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka banggitin ko na rin si Rodante Marcoleta, lahat po ng mga yan ay plunder ang kakaharaping kaso. Kung sakaling during trial, labasan sila ng warrant of arrest at sila maaresto nga at eventually isuspend for 90 days ng Sandigan Bayan, ang argumento, hindi na po sila nakakapag-function as a representative of the people. No? Kaya hindi na sila dapat isama pa sa bilang ng 2/3. Kung 4 sila, including si Senator Bato, 5. No? Tama ba? Jinggoy Estrada, if possible, itong 3, Marcoleta, Escudero, Villanueva, plus Bato de la Rosa, 5. 19 na lamang ang magiging argumento kung yan ba ang magiging baseline para kunan ng 2/3 ng mga senador at eventually
kinakailangan para makonvict si Sara Duterte. Who knows, ano, malalaman natin yan sa mga susunod na panahon. Provision of the Constitution. They said 2/3 of all the members of the Senate. Tama, Reynaldo. When they could have used 24 of the Senate. Because 1987 Constitution, bicameral na tayo, 24 na ang senators, they could have said 2/3 of 24 if that was the intention. So for me, the reason why the word all was used is to give latitude to the members of the legislative in interpreting depending on the demands of the circumstances, no? Sabi ko, the law must be evolving so that it could respond to the demands of the present time. Kasi if you will interpret it strictly, it will not serve its purpose in resolving the issues that the country are encountering. Yan ha. Sa paniniwala ni Congresswoman Luistro, yung all members dapat yung makakapag-function as representative of the people. Ngayon may nagsasabi 80 na lang actually, kasama daw kasi si Bongo. Posible po yan kapag nilabasan po ng warrant of arrest si Bongo at siya po'y sumuko o kaya magtago. No? But anyway mga tol, ano pong masasabi ninyo dito po sa ating topic na pinag-uusapan? Paki-comment nyo na lamang po diyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.